Problemado ka sa proyektong iyan dahil sa krisis na nangyari sa firm mo noong nakaraang buwan, tama? Exactly, Knight. Knight smirked and glanced at him, bago tutuluyan ang pumasok sa office nito, kung saan siya ay nakasunod naman sa likuran nito. Usual scene nilang magpinsan iyon sa tuwing darating siya sa jewelry shop na pag-aari nito. Jewelry shop kung saan ay kasosyo siya nito. Grabe ang laki ng ospital na yon. Kayang-kaya na naming pagtulungan yon. Saka, chance na iyon ng firm ko. Mabuboost pa ang negosyo namin kung makukuha namin ang proyektong iyon ng mga tao ko. Ito naman kasing si architect hindi ko makontak. Hindi ko naman masisi at ngayon lang iyon nag-leave mula nang itayo namin ang firm, dagdag pa niyang tugon sa pinsan na si Knight, tukoy niya ang kasosyo na kaibigan at kasosyo na arkitekto. At? Gusto mong magpakawala ako ng ganon kalaking pera? Tama rin? Yes. Sana. Kung pwede lang naman. Umiling to, itinuon ang pansin sa mga papeles na nasa harapan ng makaupo na to sa swivel chair. Sige na naman, Knight, pakiusap pa niya rito. Malaki kasi talaga ang kagustuhan niyang makuha ang proyektong iyon. Isa yung malaking proyekto na kayang-kaya niyang kunin, kung hindi lang sana dumaan sa krisis noong mga nakaraang buwan ang construction firm niya. May pera pa naman siya, kaya lang ay hindi niya maaaring sagarin yon. Ang isang ospital na proyekto lalo at malaki nga ay nangangailangan din ng malaking budget. Isa pa, hindi pa naman sikat ang kanyang negosyo upang sugalan ng client ng ganun na lang. Kailangan niyang magpa-impress muna sa mga to, siyempre. And speaking of impress, sino pa ba ang maaari niyang malapitan? Di si Knight Winters. Mas mayaman to sa kanya, mas gwapo lang siya. Binalik nito ang pansin sa kanya. Matiim at nababagot siyang tinignan nito habang ang isang siko ay itinukod sa armchair at ang mga daliri ay pinahinga paikot sa isang pisngi. Arkin, sa lahat ng problemado sa negosyo, sa lahat ng may binabayaran ng mga tauhan na naaksidente at may inaayos na danyos, also, may kasong dapat asikasuhin o bayaran, ikaw tong nakukuha pa na mamasyal sa kung saan-saan, tama rin ako. Diba? Napabuntong hininga siya at napakamot sa sariling bato. Knight, nagsasaya lang naman ako sa mga problema na napagdaanan ko. Problema na alam mong mangyayari pero binaliwala mo. Hay, daig pa talaga niya ang nagsimba pag ang pinsan niyang to ang kausap. Of course, hindi ko naman ginusto na mangyari yon at hindi ko rin inaasahan yon. Maging si architect ay nagulat. Aksidente yon, mali. Inaasahan mo yon. Inaasahan mo and yet, sinidge mo pa rin. Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa kin, remember? Kakamot-kamot tuloy siya ulit sa sariling bato. Heist, tapos na yon, nangyari na. Inaayos ko naman na at alam kong responsibility namin yon ni Architect Knight, sayang kasi talaga, tong project na to. Dito ako makakabangon mula sa inilugi ko sa nangyaring aksidenteng yon. Kumusta nga pala ang mga naaksidente? Okay na. Wala naman silang malalang pinsala. Kibit balikat niyang sagot. I can't believe you. For a businessman, napakapabaya mo. Nakaingos nitong sambit. Anong oras kaya matatapos sa sermon to? Hindi na bale, mapaoon niya lang to ay worth it naman ang makinig sa sermon ni Father Knight Winters. Kaya nga gusto kong makuha ang proyektong to para naman makabili nako ng mas magandang mga materials and equipments. Alam mo naman na hindi pa ganun kaboom ang firm ko Siya kasi talaga ang mas malaki ang shareron sa kanilang dalawa ng arkitektong si EE, hindi pa ganon kaboom kasi nga, tinipid mo. Kung hindi mo tinipid yan mula't simula, sana ay katulad na iyan nitong jewelry shop. Knight naman. Nakakasakit ka na. Pagpapaawa niya. Tirisay niya lang kung makukuha niya to sa paawa na strategy. Baka lang naman. Ha! Ngayon ay aartehan mo ko na parang ang bait mo. Dito nga lang sa shop ay kakapiranggot na ang ambag mo. Mabuti nga at hindi kita dinaraya sa pasahod. Kaya nga advance mo na. Pasensya na, man, gipit lang. Sige na, Knight, wala naman akong ibang malalapitan. Natigilan to at tumayo, namulsa habang patuloy siyang matiim na pinagmamasdan. Mali, Arkin. Ano? May iba ka pang malalapitan. Hindi totoo yung sinasabi mo na ako lang. Heist, sino naman yan? Ikaw lang naman tong nilalapitan ko sa tuwing nagkakaproblema ako. Si Doña Matilde.
Lola niya sa father side ang tinutukoy ng pinsan niya. Si Knight kasi ay pinsan niya sa mother side. Si Doña Matilde ay nakahiga na nga sa pera nito. Kaso lang ay hindi siya makakalapit doon kahit pa ba sa mga apo nito ay siya ang masasabing pinalaki nito. Paano ay namatay na ang kanyang ama noong siya ay 9 pa lamang? Wala naman din siyang nanay. Hindi niya nakilala ang nanay niya. Naku, Knight, alam mo naman na masungit sa kin yon pagdating sa pera at hindi ko naman hinawakan ni isa sa mga negosyo niya, tugon niya rito. Totoo naman kasi yon. Never pa niyang sinubukan na lapitan ang abuela patungkol sa usapin na pera dahil nga sa mga pinsan niya sa mother side ay siya, tong walang ambag kumbaga sa mga negosyo nila. May sarili siyang negosyo at ayos na siya roon. Hindi rin kasi niya saklaw ang klase ng negosyo ng mayroon ang mga Honrades, family name ng mother side niya. Kaya naman niya pero masyadong magulo ang mga kamag-anak niya sa mother side. Sila-sila rin ang nagtatalo sa pera. Iba pa rin tong pinsan niya sa father side na si Knight. And of course, iba pa rin ang may sarili kang negosyo. Well, wala naman akong sinabi na hawakan mo ang negosyo niya, untag ni Knight sa nilakbay na ng isipan niya. Basta, ayokong lapitan si Doña Matilde, okay? Alam mo naman na hindi rin ako umuuwi ngayon sa mansion. Hindi siya umuuwi sa malaking bahay ng abuela dahil ayaw niyang hamakin siya ng mga pinsan niya patungkol sa nangyari nga na aksidente sa negosyo niya noong nakaraang buwan. Though, siya lang naman ang kasama ni Doña Matilde sa bahay nito, pumupunta naman doon paminsanan ang mga pinsan at mga magulang ng mga to upang magpalapad ng papel sa abuela nila. Yon na nga mismo, magpalapad ng papel na siyang hindi niya ginawa kahit kailan. Wala rin naman akong sinabi na lapitan mo siya. Kumunot ang mga kilay niya sa pagtataka. Os? Ano ba? I mean, man, alam mo naman ang stand ko sa pamilyang yon. Ikaw sa lahat ang nakakaalam. Dahil dito lang naman siya nagsasabi ng mga sama ng loob niya. Masiyahin talaga siya sa panlabas pero emo siya inside. At ang emo side niya ay parating sinasalo ng pinsan na kanyang kaharap ngayon. Knight leaned forward at him. Nakatukod ang magkabila nitong braso sa office chair nito habang siya ay nakaupo naman sa dulo niyon gaya ng nakagawian na niyang pwesto sa tuwing guguluhin niya to sa opisina nito. Hindi mo na ba naaalala ang mana mong naka-freeze kay Doña Matilde, Arkin? Natigilan siya. Nga pala, bakit nga ba nakalimutan niya na ang tungkol doon? Nang mamatay kasi ang asawa ni Doña Matilde na kanyang abuelo, may 4 na taon na ang nakalilipas, pinamanahan siya niyon siyempre. Pinamanahan siya ngunit may kaakibat naman na kondisyon. At sa pagkaalala niya sa kondisyon na iyon ay nalukot ang kanyang ilong. Hindi pwede yon. Hindi ko rin yon makukuha. Knight let out his breath. Saka to umayos ng tayo at napahalukip-kip na iningusan siya. Yon ay dahil ayaw mo pang mag-asawa. Exactly. Asawa o mag-ina, yon ang kondisyon na kailangan niya upang makuha niya ang man na binabanggit ng pinsan niya. Masyado pa kong masaya sa buhay ko para magpatali sa isang babae. Saka, hindi naman agad-agad ay makakabuo ng bata, katwiran pa niya. Mag-ina ang kondisyon ng mana na iyon at hindi basta asawa lang. Naumay na kasi ang abuelo siya sa kakapalit niya ng babae noon. Naumay ang namatay niyang abuelo sa kabilaan na babae na naugnay sa kanya na umabot na sa puntong natakot to para sa kaligtasan ng kalusugan niya na para naman sa kanya ay ilang at kaya naman niyang alagaan ang sarili. Kahit na, Hoy, Night Winters, hindi mo alam ang sinasabi mo. Look, 27 ka na pero palpak naman yung negosyo na sinimulan mo. Ouch! Hindi naman palpak, grabe ka. Hindi ba pwedeng minalas lang? Sige, minalas na kung minalas. But think of this, 27 is not young, man. Pwede ka nang mag-asawa. Baka nga asawa ang kailangan mo na upang magtanda ka. Upang magtino ka na at hindi na gawing biro ang lahat ng bagay. Hindi ko makita ang koneksyon, iritang wika niya pa rito. Kung may asawa ka na, magbabago na kasi ang pananaw mo sa buhay. At sa tingin ko, yun nga ang nais ng lolo mo. Look at me, I'm married and contented. Ikaw yon. Pagak na natawa na lang to ng talikuran na niya to, pag-usapan na nila kahit ang pinakamahirap na iresolbang math, huwag lang ang tungkol sa pag-aasawa niya. Ha! Masyado pa siyang masaya sa buhay para mag-asawa.
Wala siyang balak magpaloko na naman sa mga babae. At nilalahat na niya, hindi naman kasi biro ang sakit na pinagdaanan niya sa mga to. Kaya nga ba magmulan yon ay sumumpa siyang hinding-hindi na magsiseryoso sa kahit sinong babae. At may siseryoso pa ba sa usaping asawa at anak? Damn it! Dahil sa frustration na nararamdaman ay napagpasyahan ni Arkin na umuwi na lang muna at ipahinga ang utak. Gusto niya ang proyektong iyon. Gagawin niya ang lahat para makuha niya yon. Iisipin na lang muna niya kung paano mapaamo si Knight o mag-iisip pa siya ng ibang paraan muna. May paraan pa, naniniwala siya. May paraan pa at napakarami pang paraan bukod sa nabanggit ng siraulo niyang pinsan. Hinding-hindi na niya ilalagay sa alanganin ulit ang sarili. Hindi niya naawat ang sarili na mainis at diinan ang busina ng kotse niya sa sobrang traffic. Kung kailan naman kaunti na lang ay nasa subdivision na siya. Subdivision na siyang mas nais niyang uwian sa tuwing may problema siyang katulad na lang ngayon. Sa bagay, inabutan na pala siya ng rush hour kaya naipit na siya sa traffic. Rush hour at idagdag pa ang ulan na sadyang nagdudulot na ng trapiko sa metro sa hindi niya malaman na kadahilanan. Biwisit! Biwisit talaga ang mga kamalasan na nararanasan niya lately. Wala naman siyang balat sa puwit para abutin ng kamalasan, ewan ba naman niya. Pero sabi nga ay sa buhay, kasama talaga ang kamalasan. Hindi niya kailangan na magreklamo, alam naman niyang suon ay may kapalit na ang lahat ng iyon ng swerte. Basta mabuting tao pa rin naman siya na hindi nagpapabaya sa responsibilidad niya bilang may-ari ng firm na minalas. Malas talaga. Nasa ganon ang pag-iisip siya nang umusad na ang mga sasakyan sa kanyang harapan. Kasabay ng pag-ilaw ng screen ng phone niyang nasa SE holder na naka-install sa dashboard ng kotse niya. Otomatikong napangiti siya nang mapasulyap doon. Si Mary na malayo sa Birhen na Maria pala ang nag-message sa kanya. Nakilala niya to sa isang bar sa Malet noong nakaraan. Pakipot na normal naman sa mga ganun ng babae. Babaeng sawi kaya naglalaklak sa bar na yon. Kung may makakapag-shift ng mood niyang inis sa tuwa ay ang mga babae yon na game katulad ni Mary. Nais niya talagang mailabas ang babae at maisama sa listahan ng mga babaeng nakaulayo niya dahil maganda to, parang manika sa ganda. Maamo ang mukha. Maano bang makipagbulahan siya rito tutal ay naipasok na niya ang kotse niya sa gate ng subdivision. Hindi matatawaran ang nadaramang pagod ni Riema ngayon. Kailangan na makakain siya kahit tinapay at kape lang ngayong gabi dahil sigurado siyang pagkalapat niya sa higaan ay makakatulog na siya dahil sa pagod. Marami kasing customers kanina sa supermarket kung saan siya regular na nagtatrabaho. Ewan ba niya kung bakit sa araw na to ay mas maraming nangailangan ng serbisyo niya. Walang humpay. Kaya hindi rin siya nakaupo talaga, halos idagdag pa na nag-iisa siya dahil ang kasama niyang bisor ay nakalive dahil manganganak. Bilib din niya siya sa sarili at hayon, nakuha niya pa talagang maglakas pa uwi. Kailangan na magising ang diwa niya, kung ayaw niyang agaran siyang makatulog pagka-uwi niya, saka malaking tipid na rin iyon sa kanya. Biwisit, tili niya nang pukawin siya at maramdaman niya ang maruming tubig sa kanyang kanang braso, binti at pisngi. Hindi na niya naiwasan, nasabuyan lang naman siya ng putik. Putik na nasa kalsada dahil sa pag-ulan kanina. Ang salarin? Hayon, ang isang magarang kotse na kilalang-kilala niya kung sino lang naman ang nagmamaneho. Otomatiko ang pagtalim ng tingin niya sa madilim na bintana ng kotse nito, kahit wala naman siyang nababanaag na tao roon dahil nga magara ang kotse. Hoy! Biwisit kang lalaki ka, harapin mo ako, bulyo niya kahit alam niya rin na hindi siya naririnig nito. Kinatok niya rin ang salamin ng kotse ng bastos na lalaki sa sobrang inis niya. Sigurado siyang lalaki ang driver ng kotseng iyon. Aba, sino ang hindi maiinis? Pagod na siya at nakakatamad ng maglaba, tapos palalabhan pa nito ngayon sa kanya ang pants niyang pangtrabaho na naisusuot niya pa ng 2 araw. Itim naman iyon kaya naisusuot niya ng 2 araw pa. Saka kailangang magtipid sa taas ng kuryente ngayon. Kailangan na magtipid sa sabon. Sa lahat ng bagay ay dapat na magtipid lalo kung mag-isa ka sa buhay na katulad niya. Tulad niyang mag-isa nga sa buhay, ngunit may sinusuportahan na pamilya na nakakalat sa kung saang parte ng Pilipinas. At ang gano'n ng sitwasyon ay pupusta siyang hinding-hindi pa naranasan ng lalaking masasapak niya talaga kung hindi magbababa ng salamin. Ang tagal magbaba ng salamin ng kotse nito kahit huminto naman na.
Kumuha siya ng bato at umakma siyang hahampasin ang salamin ng kotse nito na siyang gagawin niya talaga kung nagkataon na hindi to haharap sa kawalang hiyaan na nagawa nito sa kanya ngayon. Hey, bungad nito sa kanya nang magbaba ng salamin, malawak na nakangiti pa ang Hudyo. Hey mo ang mukha mo. Ito ang bagay sa kotse mo, hayop ka. Nang makita niya ang ngiti nito ay ewan ba naman niya kung bakit parang kumulo ang dugo niya, lalo at determinado na siyang ihampas ang batong hawak niya sa kahit saang parte ng kotse nito. Kaso ay ang bilis nitong kumilos pala, agad na tong nakababa sa kotse, kaagad na nakababa na to ng kotse at hawak na siya sa pulsuhan niya kung saan naroon ang bato na pinulot niya kanina. Calm down, Riema, baby, mapang-asar pa nitong sambit. She gritted her teeth. At pinakita niya iyon sa lalaking gayon ay nakatayo sa harap niya, tinitingilan na niya. Hoy, Hudyo! Kahayupan mo talagang peste ka sa tuwing uwi ka rito, no? Nakita mo tong ginawa mo sa kinha? At katulad na lang noon, sa tuwing sila ay nagkakatagpo na dalawa, ngumisi na tila nakakaloko, to na mas lalong kinangit-ngit naman niya. Kung totoo nga ba na bumubuga ng usok sa galit ang ilong ng isang tao, ay siguradong ganun na siya sa mga oras na iyon sa harap nito. Lalo na at nagsalita na naman to ng kalokohan in her face. Baby Riema Valderrama, it's nice to see you again. Nakakagulat na hindi na kita kailangan na kilalanin pa mula sa kotse ko kanina, dahil kahit ilang buwan na kung hindi umuwi rito sa Bloom Subdivision ay ganyan pa rin talaga ang itsura mo, still the manang that I've known. Muling pinagkiskis niya ang mga ngipin dahil sa inis niya sa tinura nito. Pumasag siya sa pagkakahawak nito sa pulsuhan niya. Itinapon niya ang bato na kanyang hawak at pinagpagan ang sarili niyang mga palad bago muling pinanlisikan ng tingin ang lalaking kaharap. Gusto sana niyang sabihin dito na maging ito ay walang pagbabago. Hambog pa rin to, pupusta siyang ito pa rin ang Arkin Winters na kung magpalit ng babae ay animo nagpalit lang ng underwear. Sigurado siyang ito pa rin ang lalaking akala mo ay kung sinong Herodes na nagdesisyong paglaruan ang mga babaeng dadaan sa palad nito dahil lang sa niloko to ng pinsan niyang si Vaya. Kung hindi ba naman kasi malandito at ang pinsan niya, kay aga na magkagustuhan, elementary pa lang pala ang mga to. Natural magbago pa ang nararamdaman ng pinsan niyang hindi naman niya ka-close, pero nagpunta sa kanya minsan para umutang ng pambiling gatas. Doon niya nga nalaman ang kwento nito at ni Arkin Winters. Nakakagulat siyempre, akalain niya ba na ganon kaliit ang mundo? Higit sa lahat, akalain ba naman niyang ang playboy na kapitbahay niya ay minsan na palang nagmahal? Minsan na palang may nagmahal dito. Kung siya kasi ang babae ay hindi niya to tatapunan ng pansin man lang. Wait, nasaan na ang malalaking salamin mo sa mata? Wow, nag-upgrade ka na rin pala kahit paano. Look at the contact lenses, bagay sa'yo ah. Color gray. Ang hindi lang nagbago talaga ay ang boring na pananamit at boring na buhok mo. Sabi ko naman sa'yo, para hindi ka masabihan na manang ay, hindi na naituloy ng lalaking mataas, maganda ang tindig, may nakakalansing mga mata ang sinasabi nito nang walang sabi-sabing undayan niya ng sapakto, sapul, to sa gilid ng kanang labi. Yan ang nababagay sa mga lalaking hambog na tulad mo. Akala mo nabili mo ang kalsada kung magpatakbo ka ng kotse mo. Asik niya rito habang nakayuko to, sapo ang labi na nasaktan at tila dinadigest pa ang nangyari. Wow, medyo masakit yon ah, buti pa ang suntok mo nag-evolve. Grabe nga ang progress sa huling suntok na inabot ko sa'yo, nakakaloko pang ani to nang makahuma na at nag-angat ng tingin sa kanya. Ano pa ba ang aasahan niya rito? Noon pa man ay luko-luko na to, sus. Buti pa nga talaga. At, lahat naman ay may progress, ikaw lang yata ang nananatiling wala at nakahinto sa nakalipas kung saan kaharapan na pinagpalit sa malapit, Arkin Winters, ganting pambubus ka niya rito bago niya to talikuran. Kung lilingon lang sana siya ay makikita niya kung paanong nanlisik ang may kapilyuhan na mga mata ng lalaking kanyang binuska sa paraan na alam niyang mas masasaktan to, kaya lang ay hindi na nga siya lumingon. Hindi tuloy niya napaghandaan ang paghila nito sa braso niya at mas lalong hindi niya napaghandaan ang halik na ginawad nito sa kanya. Balikwas na bumangon si Riema mula sa sofa na nakatulugan na niya kagabi. Heist, sabi na nga ba niya, sa sobrang pagod niya ay pagka-shower kagabi ay bagsak na kaagad siya. Hindi na niya nagawang makaakyat sa kwarto niya at sa sofa na siya inabutan ng antok. Antok pa na bumangon siya. Hindi siya papasok ngayon kasi sarado sila. Nakalimutan niyang official holiday nga pala ngayon.
Kung hindi ba naman katangahan niya rin para magalit kagabi sa hudyong CR. Naalala na naman niya ang hayop na si Arkin Winters at ang unang halik na ninakaw nito sa kanya. Unang halik niya yon. Unang halik at... Nakakainis. Nakakainis na maalala kung gaano kabasa ang halik na yon. Nilamutak lang naman ng hudyong si Arkin Winters ang bibig niya. Pero siyempre, pagkatapos ng halik ay isang sapak ulit ang inabot nito mula sa kanya bago siya mabilis na nagmartsa paalis. Kung hindi niya kasi bibilisan ay makikita ng lalaking iyon ang namumuo ng luha sa kanyang mga mata kagabi. Luha na sigurado siyang pagtatawanan na naman ito. Ganon naman to sa tuwing nagkakaroon sila ng engkwentro. Tatawa lang. Akala mo ay nakakatuwa siya. Napakasalbahe talaga ng lalaking iyon, himutok pa niya sa sarili. Matapos niyang magbanyo at magwisik lang sa mukha ng tubig, ay nagpakulo na siya ng tubig sa electric kettle niya para makapagkape na muna siya. Gaya ng nakagawian ay dinala niya sa munting gazebo ng bahay niya ang kape niya. Pinalagay niya ang gazebo na iyon upang kapehan niya talaga pag naroon siya sa bahay niya. Yon na lang ang pinalagay niya at hindi naman kasi siya pinayagan ng President ng Subdivisions Homeowner Association na magpalagay ng fence at division na maghahati sana sa bahay nila ni Arkin. Tagkalahati sila ng hudyong lalaki sa isang buong bahay na may 2 pinto. Yon lang kasi ang afford niya. Nauna siya sa hudyo na makakuha ng bahay roon. At ewan ba naman niya, sa dami pa ng makakakuha sa kalahati ng bahay ay ito pa. Gayong sa pagkakaalam naman niya ay mayaman to, anyway, buti na lang at pinayagan ang gazebo niya. Masarap magkape roon sa umaga habang nagmumuni-muni siya at isa-isang binabati ng mga nagdaraan na kapitbahay. Sa pagkaalala sa salitang kapitbahay ay pumasok na naman sa isip niya si Arkin. Napaingos siya. Maaga pa naman, sigurado siyang tulog pa ang buwisit na lalaki. Pag nagising to ay sasabayan niya ng alis sa gazebo. Hindi ito at ang nakakadiring basang halik nito ang makakapagpaawat sa kanyang peace sa paninirahan sa Blooms, ha? Pero ang inaasam niyang peace ay mukhang hindi niya makakamit ngayon. Pagbukas kasi niya ng pinto niya ay isang baby stroller ang bumungad sa kanya, baby stroller na may natutulog na cute na baby. Nag-inat si Arkin at pinatunog ang mga buto niya sa leg, habang hinihintay niya na kumulo ang pinainit niyang tubig para sa kape niyang barako. Sa umaga ay barako talaga ang kinakape niya pampagising. Nang umagang yon ay mas kailangan niya yon dahil halos mapuyat na siya sa pag-iisip kagabi sa pagresolba ng problema niya sa pera. Napuyat na siya ngunit wala, zero. Si Knight pa rin ang nakikita niyang solusyon sa problema niyang iyon. Ang pinsan niyang si Knight na magmula yata ng makapag-asawa ay sinapian na ng espiritu ng kakuriputan sa hindi niya malaman na dahilan. Ilang beses din niyang inisip ang magiging approach niya sa lola niyang si Doña Matilde para buksan niya ang tungkol sa naka-freeze niyang mana pero wala. Wala siyang maisip na magandang approach. Kilala niya ang lola niya. Hindi rin talaga yon papayag sa gusto niya kahit hainan niya pa ng kung ano-anong salita at pangako. Napakamot siya sa sariling kilay na lang. Dahil sa labis na inis nga ay hindi naman siya natuloy sa paglabas kagabi. Nawalan na siya ng gana. Sinabihan na lang niya si Mary na sa susunod na lang sila lumabas. Hindi na rin niya kasi gustong magdala ng babae sa bahay niyang to sa Blooms na noon naman ay ginagawa niya. Wala naman sigurong masama kung maniwala siya sa kasabihan na malas yun. Napangisi siya nang maalala niyang ang nagsabi sa kanya na malas ang ganoon ay nakatira lang sa kabilang bahay. Si Riema Valderrama na may malambot na labi pala. Man, magkape ka na para kabahan ka naman. Malayo si Riema sa mga babaeng naikama mo na. Don't ever think about it. Nasa ganon ang pakikipagtalo siya sa sarili nang hindi pa man niya nahihigop ang tinimpla niyang kape ay tumunog ang doorbell niya. Kumunot ang noo niya sa pagtataka. Masyado pang maaga para sa bisita. Hindi na siya nag-abala na silipin kung sino ang nasa likod ng pinto niya dahil sa tagal niya naman na nanirahan doon, walang aberya na maaari niyang ma-encounter. Kaya nga ba, mas gusto niya pa rin na uwian ang bahay niya roon. Mababait din ang mga nakatira roon. Saka, inaantok pa siya para pagkaabalahan pa ang pagsilip sa pinto. Anak mo, naligaw sa pinto ko, bungad ni Riema sa kanya nang mabuksan niya ang pinto ng bahay niya. Sa pinagsamang antok at gulat ay hindi kaagad nag-sink in sa kanya ang sinabi nito.
Inuna niya kasing takpan ang harapan ng boxer short na suot niya. Paano ba naman, binalya ng manang ang pinto. Binalya nito pabukas at tuloy-tuloy na pumasok sa bahay niya tulak ang isang baby stroller. Ay, what the hell? Anak mo nga. Anak. Congrats. Tatay ka na pala, tugon nito, kumaway pa sa mukha niya sa kasumibad na ng alis. Ganon kabilis. Kumatok to, pumasok sa bahay niya ng pagbuksan niya, may iniwan na baby stroller at lumayas na. Naiwan siyang napatanga. Napatanga at nanlaki ang mga mata ng matanto niya ang may baby na natutulog sa baby stroller. Sira ang doorbell ni Riema, kaya kinalabog na lang ni Arkin ang pinto ng bahay nito. Kung hindi nito bubuksan iyon ay sisipain niya ang pinto talaga makapasok lang siya sa loob. Ganon nakahype ang gigil na nadarama niya sa mga sandaling iyon. Sa mga sandaling yun na ang baby ay umiiyak na. Hey! Sandali, dinig niyang sigaw ni Riema. Buti naman at may plano tong pagbuksan siya. Ano ba, manang Riema, pakikuha ang anak mo at umiiyak na, putol niya rito nang bumungad na to sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay. Sinarado nito ang pinto ng bahay nito at nakapamiwang na hinarap siya. Hoy, virgin pa ko kaya hindi ko anak yan, no? Hoy Karin, alam kong virgin ka pa dahil manang ka. Hindi na ako virgin pero hindi ko anak ang batang to. Sumumpa man siya na lahat ng babae na daraan sa mga palad at landas niya ay paiyakin niya, wala sa plano niya ang magkaanak. Namaster na niya ang safe na paraan upang hindi magkaanak. Nagsimula nang umingit ang baby. Sabay nila yung tinapunan ng tingin. Hindi niya natiis ang pag-iyak ng baby, kinarga niya to upang tumahan. Don't see say baby, bulong niya pa sa baby na sa tansya niya ay 4 na buwan gulang pa lamang o 5. O, kita mo, pareho kayo ng buhok, may pagkakulot. He scoffed. Look at your hair, hamon niya rito. Ha! Kulot lang to dahil parati kong nirorolyo. Pag binasa ko to, makikita mo na straight to high. He rolled his eyeballs. Tell that to the moon. Kaya aga mong naghahanap ng muon. He glared at her. Relax na relax nga to ngayon kahit ibinalik niya na ang baby rito. Virgin, wala naman duda roon. Late na niya na-realize na ipamumukha nito iyon sa kanya. Nga naman, paano manganganak ang isang virgin? Tigilan mo na ang kalokohan na to, kawawa naman ang bata at mukhang gutom na, naiinis na niyang turan dito. Yumukod to sa baby stroller. May kinuha ron, nakaipit sa ilalim ng higaan na foam ng baby ron. Oh, haya ng daddy niya, mukhang may gatas naman nakasama ang baby mo. Padedehin mo, tatahan iyan baka gutom na, utos nito sa kanya. Ininguso rin ang parang latangan ng gatas na nakaplastik at nasa ilalim ng baby stroller kung saan maaaring maglagay ng gamit. The baby stroller is the one na mabibili lamang sa mall. Pricey iyon, nakasisiguro siya kahit hindi pa siya nagkaka-baby dahil madalas niyang paglaruan ang ganon sa mall noong maliit pa siya. At namamasyal sila ng lola niya sa isa sa mga malls na pag-aari nito. Doon na kayong mag-ama, okay. At ako'y magluluto pa ng makakain ko. Akma siyang tatalikuran na ng manang, nang mabuksan na ulit nito ang pinto ng bahay nito ay inangkla niya ang paa niya upang maawat niya to sa pag-alis. Siyempre ay hawak niya ang baby at pinapadede. So, magdusa to sa ginawa niya. Matinis ang tili na pinakawalan nito nang ma-realize na sigurong hahalik to sa sahig dahil sa ginawa niya. He chuckled. Pero mautak pala to, plakdaman ang pagbagsak sa sahig, ay kaagad naman tong nakaharap sa kanya at nanlilisik ang mga mata na tinignan siya. Hudyo ka talaga. Nagkagulo at nagkumpulan ang mga kapitbahay nila sa harapan ng bahay ni Riema at Arkin. Natural, matapos siyang hindi tigilan ni Arkin, ay ipinagbigay alam na niya sa President ng Subdivisions Homeowner Association ang pangyayari. Na nakapulot nga siya ng baby sa tapat ng pinto niya. Tama naman to, siya ang nakapulot ng baby kaya samahan niya, tong lutasin kung paanong napunta iyon sa tapat ng bahay nila. Kung susumahin niya naman ay sa pinto niya yon iniwan ng kung sinong walang puso, kahit pa nga ba iisa ang kanilang bahay nito. Nako, napaka-cute na baby naman, natutuwang sambit ng asawa ng presidente sa asosasyon nila ron na Mrs. Loida Magbanua. Mataba si Mrs. Magbanua at maputi. Maraming suot na alahas. Mabait naman kahit medyo suplada.
Hindi katulad ng asawa nito na magiliw sa lahat ng nakatira ron kaya nga naging presidente ng asosasyon. Nakatira ang mag-asawa sa tapat ng bahay nila ni Arkin. Naalala niyang walang anak ang mag-asawa, bakit kaya hindi na lang nila ampunin ang baby? Cute po talaga, Anya, kaya nga sabi ko rito kay Arkin ay anak niya tong baby, ayaw lang maniwala eh. Arkin scoffed at her. Hindi nga. Wala akong anak. Huwag kang makulit, matalim nitong sagot sa kanya. Gusto niyang matawa pero huwag na lang muna. Hindi pa niya nalilimutan ang pagpatid na ginawa nito sa kanya at naiinis pa siya ng very light dahil doon. Kung sa bagay naman, may pasa na to dahil sa pumutok na labi mula sa sapak na binigay niya rito kagabi so, quits na sila. Arkin, Hijo, mukhang napaaway ka at may pasa ang mukha mo. Puna pa ni Mrs. Magbanua na tila nahulaan ang naglalaro sa isip niya. Ganyan po talaga, pagbabero, napapaaway, pagsahod naman niya sa sasabihin sana nito. Nagtawanan ang mga taong nakakumpol sa kanila at nambuska na rin ang mga to sa lalaking katabi niya at may kargang baby na ngayon ay himbing nang natutulog. Sinubukan nitong ilapag ulit ang bata sa baby stroller kanina pero umiyak yon kaya kinarga ulit nito. In fairness naman, kahit halata na hindi to marunong kumarga ng baby ay hindi nito matiis ang baby at kinakarga talaga nito, wag lamang yon umiyak. Kanina pa nga niya gustong tawanan to dahil doon, ngayon lang niya magagawa at naroon ang mga kapitbahay nila, so walang masama na makitawa na rin siya sa mga taong naroon hindi ba? Kaya hala sige tawa Riema. Yan na pala si Mr. Magbanua, untag sa tawanan nila ng isa sa mga kapitbahay nila na naroon. Hon, kumusta? Anong sabi ni Chairman Farinas? Kaagad na tanong naman ni Mrs. Magbanua sa asawa ng makalapit na to sa kanila. Mr. Magbanua looked at her, tapos ay kay Arkin before he speak. Pag-aaralan pa ang mga kuha ng C, B, C. Kainaman naman at parang planado ang lahat ng to. Paano pong planado? Agad na tanong ni Arkin. Hijo, naglaho ang kopya ng C, D, mula alas 5 ng umaga hanggang sa alas 6, medya na makita nitong si Riema ang baby, kung hindi planado to ay ano. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Kanya-kanya ng haka-haka ang mga to sa narinig. Planado na iwanan, singit niya. Hindi niya gets. Sino po ba ang may hawak ng mga kineme sa C, D ang subdivision, ang security nila, di po ba? Nahiza, tama ka, pero hindi kasi ganon kadali na malaman kung sino ang may kagagawa nito. So, what are we gonna do with this baby now? Magkasalubong ang kilay na tanong ulit ni Arkin sa presidente ng samahan sa subdivision na iyon. Mr. Magbanua smiled at them, pinaglipat nito ang mga tingin sa kanila ni Arkin ulit. At ewan ba niya kung bakit bigla siyang parang kinabahan sa tingin na iyon nito. Nakikiusap sa inyo si Chairman Farinas, na habang iniimbestigahan ang tungkol dito ay sa inyo muna sana ang baby. Tutal naman ay sa bahay niyo siya napulot. Hindi kasi natin pwedeng basta i-turn over ang baby sa gobyerno at sigurado naman tayong may rason ang lahat since alam niyo naman na walang bahid dungis ang subdivision natin. Huwag kayong mag-alala, tutulong kaming lahat sa gastusin para sa baby habang nasa pangangalaga niyo siya. Yangge sakit naman sa ulo nang napasukan niya, ani Riema sa kanyang sarili. Ang sakit din sa ulo ng mga pinanonood niya sa YouTube na tutorial kanina pa. Tutorial kung paano mag-alaga ng baby. Sinabi naman nila sa mag-asawang Magbanua na wala silang alam pareho ni Arkin sa pag-aalaga ng baby, may pagnormal pa ang mga to. Kesyo lahat naman daw ng nanay at tatay ay walang alam sa pag-aalaga ng baby at basta na lang daw matututunan. Yon once na nariyan na at kasubuan na sa pagkakaroon ng anak. Hindi niya gets. Masyado siyang mabait at palagi ang gumagawa ng tama para sa mga ganonang explanation. Ang naging kasalanan lang niya sa mundo ay manapak ng mga taong katulad ng lalaking nasa harap niya at hayun, halatang problemado rin naman sa napasukan nila at may kung ano o sinong dinadial sa sariling phone. Mukhang may tinatawagan na susumbungan to o whatever. Teka, sino nga ba ang binabalak nitong tawagan? Shit! Baka pulis na ang tinatawagan nito. Hoy, Hudyo, pagtawag niya sa atensyon nito. Nilingon naman siya nito. Lukot nga lang ang mga kilay nitong mahirap na hindi mapuna na maganda talaga ang tabas. Nakakainggit. May pangalan ako, Manang Riema. Sino yung tinatawagan mo? Magsusumbong ka na instant daddy ka na dahil sa batang to.
Sira ba ang ulo mo? Hindi mo na ginalang ang samahan ng asosasyon dito sa Blooms kung tatawag ka ng pulis at sa kanila ka magpatulong para matukoy ang mga taong walang habas na nag-iwan ng baby na to. Nagkiskisan ang mga ngipin ni Arkin at kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paanong napipikon din nitong hinimas ang sariling baba. Hindi kasi pwede to. I mean, Riema, Look, wala tayong alam sa pag-aalaga ng baby. Madali na lang yon, gagawin naman nila Mr. Magbanua ang lahat upang mapabilis ang investigation. May trabaho ako, may trabaho ka, pwede naman na isahan tayong mag-alaga. Sa kasabi naman ni na Mr. at Mrs. Magbanua, lapitan natin sila kung kinakailangan. So, ano pa ba ang problema mo? So, sinasabi mo ngayon sa kin na handa kang makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan sa pagkupkop sa baby. Ano pa ba ang dapat? At dahil virgin ako, mas marami dapat ang oras na nasa poder mo ang baby na to. Ikaw tong hindi na virgin at babaero abaoy, lugi naman ako kung mas lamang siyang nasa akin. Napamulagat to sa sinaad niya. Hindi makapaniwala na tinignan siya. Binuka ang bibig upang magsalita sana kung hindi lang naudlot yon ng ring ng cellphone nito. Sinipat nito ang sariling telepono, sinek kung sino ang caller. Saka sumenyas to sa kanya na sasagutin lang ang tawag na iyon at tinalikuran na siya. Ilang saglit lang naman na kinausap nito ang kung sinong tumawag dito ay humahangos, tong bumalik at sa gulat niya ay lumuhod to sa kanyang harapan at sino ba ang hindi magugulat at mapapaatras. Nakapajama man siya ay ngayon lang naman mailumapit sa kanyang lalaki ng ganon ang posisyon at ganon kalapit. Sobrang lapit niyon at intimate na para sa kanyang virgin nga at never pang nagka-boyfriend. Ang Hudyo, nang humahangos na bumalik ay kaagad na lumuhod sa harapan niya at inilapat ang mga palad sa hita niya. Go away. Nagulat na taboy niya rito. Pero hindi nito inintindi yon bagkus ay inalog-alog pa siya sa hita niya. Listen to me first, Rima. May naisip akong solusyon sa baby na pareho tayong magbe-benefits. Tunog masaya naman at excited ang tono nito. Kung sasapakin niya to ulit ay kawawa naman, mukha namang na-excite nga lang kaya kaagad na lumuhod sa harapan niya at may paggano na yugyug pa sa mga hita niya. Kahit babaero naman si Arkin Winters ay hindi naman to pervert. Mayabang lang din talaga to para ipagsigawan sa lahat na ito ang nilalapitan ng mga babae. Sino bang babae ang hindi mababaliw sa ganon ng mukha? Itsurang mabango to at itsurang hindi gagawa ng masama kung hindi nga lang talaga at masamang gawain ang mambabae. Ano naman? Takang tanong niya na lang dito. Tutal ay kukupkupin naman natin siya habang wala pang resulta ang investigation, pwede mo kong matulungan. Grebe. Hulog pala ng langit ang baby na to. Tumawa pa to, kinataas yon ng isang kilay niya. What do you mean? Pwede mo kong tulungan sa problema ko, kayo ng baby. Riema, help me, kunwari ay baby natin ang baby na to. Ano raw? Nakalimutan ni Riema na banggitin na kasama nga pala sa maituturing niyang kasalanan niya sa mundong to ang pagiging tsismosa. Kaya nga ba noon ay siya rin mismo ang nagsabi kay Arkin na malas ang magdala ng mga babae sa bahay nito at madadamay siya sa kamalasan na yon dahil nga magkarugtong ang mga bahay nila. Aba naman, kung bakit hindi niya pakikialaman to, halos gabi-gabi noon ay nagigising siya ng alanganin na oras sa ginagawa nitong ingay sa tuwing uwi to noon sa bahay nito na may kasamang babae. Virgin pa siya at never pang nagka-boyfriend pero hindi siya inosente sa mga ganonang bagay dahil wide reader siya ng kung ano-ano at kasama ang fiction doon kaya alam niya ang nangyayari noon sa hambog na Hudyo at sa mga babaeng nakaulayaw nito. Kaya ngayon ay nakuha rin ng chismosa side niya ang sinasabi nito sa kanya na mana raw. Na hindi naman niya pinagtatakhan dahil nabanggit noon ng pinsan niyang si Vaya nga na ex nitong nanloko rito na mapera to. Sayang daw at kung kay Arkin to natuloy ay hindi sana to naghihirap. Hindi lang niya masagot noon ang pinsan na wala naman siyang nakikitang nakakahinayang sa babaerong lalaki. Babaerong lalaki na ngayon ay mukhang isasama pa siya sa mahabang listahan ng mga pinaglaruan nito. May mana kang naka-freeze na makukuha mo lang kung mag-aasawa at anak ka. Yes, Riema. At kailangan mo na ngayon sana ang pera mong iyon para sa malaking proyekto na sinasabi mo. Exactly. At gusto mong magpanggap kami ng baby na to na mag-ina mo para makuha mo ang mana na yon. Gusto mong iparating sa lola mo na nadisgrasya mo ko? Yes, of course not. I mean, hindi sa ganoon, Riema Bati.
Ganon na rin yon. Sa gagawin mo ay papalabasin mo kung disgrasyada, pigil ang ngit-ngit na tura niya rito. No sa buong buhay niya ay parating alam niya kung ano ang tama sa mali. Righteous siyang tao dahil nakakahiya naman sa simbahan na walang palya niyang pinupuntahan tuwing araw ng linggo kung hindi niya ma-apply yon sa buhay. Relihiyosa siya at ang sinasabi sa kanya ni Arkin ay malinaw na kaimoralan. Riema, bibigyan kita sa mana na makukuha ko. Pag-usapan natin, sige na, kailangan ko lang, no, buong tatag niyang sambit. Pinutol niya ang sinasabi nito talaga upang malaman nitong hindi ito nakakatuwa sa mga oras na yon. Tumayo rin siya upang mahawi ang mga palad nito na nakapatong sa hita niya. Riema, please think about it before you. Hindi ko kailangan ng pera mo, hindi naman ako nagugutom. Lahat ng mga pangangailangan ko at ng pamilya ko ay nasusuportahan ko pa dahil dalawa ang trabaho ko. Pasensya na, kung plano mong magsinungaling, huwag mo na lang akong idamay kasi ang mga bagay o plano na nagsimula sa pagsisinungaling ay babagsak din sa mga susunod na araw. Hindi ka rin magtatagumpay. Pero wala namang masama kung susubukan. You have a good heart, alam ko yan. Matutulungan mo ang baby, matutulungan mo ako. Ito lang din kasi ang alam kong paraan para makuha ang project na yon. Marami kang matutulungan na trabahante ko as well, Riema. No, Arkin, matatag niyang sabi. Uwi na muna ako. Pupunta tayo sa grocery kasi wala namang laman na gatas yang lata na nasa baby stroller. Niwala ring diaper ang baby. Maghanda ka na rin ang gusto mong ipangalan sa kanya. Dalawa tayo sa duty sa kanya pero ikaw na ang bahala sa pangalan since lalaki naman ang baby. Hati tayo sa responsibility sa kanya, hati rin tayo sa expenses. Yon ang mahalaga ngayon at hindi yung mga kalokohan na sinasabi mo, Anya, bago niya tutuluyan ng talikuran. Bahala to sa pinagsasabing mana. Hindi na niya problema yon. Well, wala siyang pakialam sa sasabihin sa kanya ng lahat, pero hindi ibig sabihin yon ay basta na lang siyang papayag na mabansagan na disgrasyada at immoral. Wala sa karakter niya ang lulunukin ang mga salitang yon. O hindi nga ba niya kaya? Esa, bakit nang nakatapat na siya sa tapat ng dutsa ng shower, ay walang ibang laman ang utak niya, kung hindi ang mga sinabi ni Arkin Winters, ang mga plano nito na sadyang makakatulong nga sa negosyo nito kung gano'n na nasa krisis pala. Tong matatawag sa sarili nitong negosyo. Bakit tila siya nakokonsensya sa isipin na handa niyang tulungan ang lahat pero ito, pagdating dito ay parang namimili siya. Ano ba naman ang gusto nitong mangyari? Maano bang matutulungan niya hindi lang ang baby na napulot niya, maging si Arkin? Tama ito. Matutulungan niya to sa negosyo nito, matutulungan niya rin tong maging responsable sa sarili kahit paano. Kung sakali kasi na pumayag siyang magpanggap sila ng baby na mag-ina nito ay siyempre, matitigil ang Hudyo sa paglabas sa kung sino-sinong babae. Saka, siguro naman ay ito rin ang lulutas sa huli sa mga kasinungalingan na gagawin. Nasabi naman niya rito na huwag siyang idamay. Bakit kailangan niyang maging matulungin na tao? Ang hirap din pala niyon na tsismosa ka na, matulungin ka pa. Dahil deep inside her, gusto rin naman niyang malaman kung ano ang mangyayari sa plano nito. Tutal naman ay kasama na siya roon dahil baliktarin man niya ang lahat ng to ay sa kanya natagpuan ang baby. Sa tapat ng pinto niya. Dinamay niya lang si Arkin dahil feeling niya ito ang tatay ng baby at nagkamali lang ng deliver sa bahay niya. Dinamay niya to and yet, handa rin naman tong makatulong sa napasukan nilang problema. Hindi pa niya nakakalimutan na kinarga nito ang baby kanina nang umiyak yon. Hindi malaman ni Arkin ang gagawin. Kanina pa umiiyak ang baby. Ang bagal naman kasi ni Riema na bumalik. Hey, baby, please don't see easy. Pagkausap niya sa baby na animo na unawaan siya nyon. Hindi pa rin to tumatahan. Bakit kaya? Hindi tuloy siya makaligo gaya ng instruction sa kanya ni Riema, kaninang layasan siya dahil pupunta nga raw sila sa grocery. Bibili pa kasi tayong milk, baby, wait natin si Mama Riema mo, please, tahan na si. Wow naman sa Mama Riema. So, papaarkin kanya ganoon? Tiningalan niya ang kadarating lang na si Riema. Bagong ligo to pero parang hindi naman nagpalit ng suot dahil square pants naman ang suot. Buti naman bumalik ka na, mga 10 minutes na siyang umiiyak. Tabi, ako na. Hinayaan niya nga to na palitan ang pwesto niya sa sofa kung saan naroon ang baby stroller ng baby. May naisip ka na bang ipapangalan sa kanya,
Tanong bigla sa kanya ni Riema, habang tahimik niyang pinagmamasdan ang gagawin nito sa baby. Tutal naman ay boy siya, naisip ko na pangalanan na lang siyang Baby Riemo. Hindi makapaniwalang sinulyapan siya nito. Lukot ang ilong. Nang aasar ka ba? He shrugged his shoulder. Actually, I'm not. Saka temporary lang naman, habang nasa poder lang natin siya, so, barely not. Mas madali rin niyang marirecognize ang name na iyon since maririnig niya rin naman sa name mo. Rima rolled her eyes. Whatever, saka sumusuko na nitong sabi. Napangisi siya nang mapapayag niya to, ngisi na napalis din nang makita niya ang diaper pala ng baby ay punong-puno ng poof. Yikes, bulalas niya. Sabay takik siya sa sariling ilong. Masisisi ba siya? Ngayon lang siya nakakita at nakaamoy ng pupo ng baby. Rima giggled. Kaya naman pala umiiyak. O, tandaan mo ha, sa tuwing iiyak ang baby, check mo parati ang diaper. Minsan sa sobrang wiwirin umiiyak sila kasi nakakairita nga naman yon aba. Hindi na niya nagawang tumango. Napaatras na kasi siya sa hindi makayanan na amoy ng pupo ng baby. Hagalpak ng tawa naman ang babaeng noon lang niya napuna na nakalugay pala ang buhok. It was the first time na nakita niyang nakalugay ang buhok nitong shoulder length. Palagi kasi iyong nakarolyo sa likod ng ulo nito sa tuwing nakikita sila. Grabe, baby boy talaga to at nananapak ang amoy ng pupua, paglalaro pa nito sa baby. And the baby smiled as if naunawaan nito at kilala nito ang naglalaro rito. Kaya palang makipaglaro sa baby ng isang manang na tulad ni Riema. And well, ngayon lang din niya nakita na tumawa to kaya natigilan siya talaga bigla nang matapunan niya to ng tingin habang parang kinikiliti tong tumatawa nang hindi niya naawat ang sarili sa pandidiri. Arkin, ikuha mo ko ng warm water at cotton bago ka mag-shower. Linisin ko si Baby Riemo, palitan ko ng diaper, utos nito pagkatapos na tumawa, na umuntag sa sandaling pagkatigagal niya. Ha? Warm water. Bilis mo, yon ang panglinis sa lower body ng baby pag pinapalitan sila ng diaper. Hay, hindi mo man lang tinignan kung paano inaalis ang diaper. Nakita ko naman. Nakatingin naman siya sa ginagawa nito kanina, kaya nga nagulat siya sa laman ng diaper ng baby. Good. Paglinis naman ang tignan mo, hala, kilos na, kuha na ng warm water at cotton. Oh, eto na. Ngayon lang siya nagpunta sa grocery nang may kasamang iba. Nang may kasamang babae to be exact. Mas lalo na nang may kasamang baby. Kaya alam ni Arkin na kung may makakakita sa kanya ngayon na kakilala ay kakalat ang kung ano-anong haka-haka patungkol sa kanya at yon ang dapat siguro at hindi na masamang banggitin niya sa kasama. Riema, kung may makakita sa kin dito na kasama ka at si Baby Riemo, makakarating panigurado sa lola ko to. Bulong niya sa babaeng busy sa kakahanap ng gatas na katulad sa lata ng gatas na nakita nila sa baby stroller. So? Anong so? Siyempre ay alam mo na ang kasunod na mangyayari. Hindi siya tinapunan ng tingin nito. Pinagpatuloy lang ang pagtulak sa baby stroller habang siya ay tulak naman ang grocery cart nila na nilagyan na nito ngayon lang ng diapers. Over ang 10 minutes. Over ang sinabi mong 10 minutes nang umiyak si Riemo kanina, Arkin Winters, sagot nito na sa wakas ay sinulyapan siya. Sa wakas din ay nakita na nito ang gatas na hinahanap. Okay, then 5 minutes, naiinis niyang tugon na lang. Noon pa man ay alam na niyang weird ang kapitbahay niyang to, kundi ba naman, bigla siyang katukin nito noon ng 10 oras ng gabi habang may tangan na flashlight na sumilaw sa kanya pagbukas niya ng pinto. Ang rason ng pagpunta nito. Nagrereklamo lang naman sa mga ungol na naririnig at hindi raw makatulog. Natatawa na lang talaga siya sa tuwing maaalala niya na sinagot niya, to na kung tulog na talaga, to ay malabo nito iyong marinig. Nakakatawa ang pamumula ng mga pisngi nito yon na malinaw niyang nakita dahil sa tangan nitong flashlight ng gabing iyon. Kung makarating man sa lola mo ang balitang magkasama tayo ngayon at kasama si Riemo, hindi ba at mas okay yon sa iyo? Ano? Tinaasan siya nito ng kilay. Mas okay yon sa iyo. Yun naman ang gusto mo, di ba? So pumapayag ka na? Testing in lang niya, baka lang naman. Wala akong sinabi na pumapayag ako. Magkaiba yon sa aksidenteng makita tayo rito ng isa mong kakilala, Arkin. Nakaingos nitong sagot.
Napakamot na lang siya sa sariling kilay sa kakulitan ng babaeng kasama. Sa totoo lang ay hindi naman sila close ni Riema, kaya hindi rin niya masisi ito na huwag pumayag sa nais niya bukod sa alam niyang manang akto, old-fashioned, virgin, relihiyosa pa nga. Kaya malabo talaga niya tong mapapayag. Pero gets naman niya ang kakasabi lang nito. Na wala na tong magagawa kung sakali nga na makarating kay Doña Matilde ang tungkol sa kanila. Kung pakakaisipin ay pwede na rin naman. Tutal ay sa kanila muna si Baby Riemo habang hindi pa nila alam kung sino ang mga magulang nito. Sa naisip ay natigilan siya. Naaawa siya sa baby. The moment nga na mapulot nila to at nalaman niyang wala nang ang kopya ng CCD, sa Blooms ay tatawag sana siya ng tulong sa ibang pulis na kakilala ng pinsan niyang si Knight para mapabilis ang pagtunton at paglalagay sa rehas ng kung sinong nag-abandona sa bata. Kaya lang ay nag-suggest naman si Knight na kupkupin na lang muna nila na maaari niyang magamit ang baby at si Riema para makuha na nga niya ang naka-freeze niyang mana. Noong una ay hesitant siya. May konsensya naman siya kahit paano. Kaso ay sabi naman ng mahusay niyang pinsan, ang mga pangyayari ay may dahilan. Hayun na nga naman at binigyan na siya ng baby at instant mommy pa ng baby para maresolba ang problema niya, aarte pa raw ba siya? Sa bagay nga naman, hindi rin naman niya kagustuhan ang mga pangyayaring iyon at hindi rin naman kaya ng konsensya niya na abandonahin din ang baby kahit pa ba wala siyang alam sa pag-aalaga. Kung naiba ang sitwasyon na kung hindi niya kailangan ang naka-freeze niyang mana, buong puso pa rin naman niyang kukupkupin ang baby. Kahit pa nga ba mag-isa siya at hindi involved si Riema. Kahit wala sa plano niya na magkaroon ng anak. Dahil naniniwala siyang walang baby na deserve na abandonahin ng ganoon. Hindi naman sila ang nagnais na mailuwal sila sa mundo para gawin sa kanila ang ganon ang kawalang pusong pag-iwan na lamang basta. Arkin. Natigil sa pagpili ng feeding bottle para kay Baby Riemo si Riema nang may kung sinong tumawag kay Arkin. Sabay nila yung nilingan ng huli. Isang lalaking mataas at hindi nalalayo ang itsura sa kasama niya ang nalingunan nila. Hindi nalalayo dahil may hawig nga, pareho rin na naaamoy niya ang mga yaman kahit pa nga ba hindi niya singhutin ang mga to. Night, masayang bulalas naman ni Arkin sa tumawag dito. Fancy seeing you here, anang lalaki, nilingon siya nito. Sino siya? Wait, may asawa at anak ka na? Wow! Congrats! Hindi ko alam na nag-stick ka na sa isa. Okay, ang binanggit sa kanya ng Hudyo kanina ay nangyari na nga. Nangyayari na ngayon. May nakakilala na rito at nakita silang magkasama ngayon with Baby Riemo. Well, sino nga ba naman ang hindi mapagkakamalan na hindi sila magjowa man lang ni Arkin Winters May kasama nga silang baby at namimili sila together ng mga baby needs and stuff. Dude, namimili ka rin ba ng baby stuff? Mapili kasi ang baby ko sa tsupon. Napadaan lang ako sa store na to, reply ng lalaki kay Arkin. Arkin glanced at her, naalala yata na ipakilala siya. This are the way, this is Rima. Rima, this is Night, cousin ko. Oh, pinsan pala. Kaya magkahawig. Isang tipid na ngiti ang binigay niya sa ipinakilala sa kanyang si Knight. Nice name. Pagak na natawa to, sabi nga nila. Bagay sa'yo, Anya Parito. Tumawa to ulit. Ikaw lang ang nagsabi niyan, ha? Nagkatawanan ang magpinsan. Mumiti lang siya. Bahala ang mga to sa mga trip nila. Basta siya, nag-enjoy lang naman sa pagtingi ng mga cute na baby stuff. Maraming pera naman ang kasama niya, ito na muna ang magbayad. Pupunuin na niya ang cart nila tutal at hayun, makukuha na nito tiyak ang naka-freeze nitong mana na sinasabi sa kanya. At least, hindi siya pumayag. Again, iba iyon sa may nakakita sa kanila na magkasama. Hindi rin naman niya akalain na magugustuhan niya at mawiwili siya sa pagbili ng mga gamit para kay Baby Riemo. Feel niya nga actually na siya mismo ang naghahanap ng mga gamit na nababagay rito maging ng damit. Baby carrier, buy ka na rin, sabi niya kay Knight. Wala lang, pinakita lang niya sa mga to na halos mapuno na ang cart na tulak ng pinsan nito. Busy na kasi ang dalawa sa kung anong pinag-uusapan na wala naman siyang pakialam. Nilulugar naman niya ang pagiging tsismosa. Saka, wala siya sa mood makitsismis at nawili na nga siya na bilhan si Baby Riemo ng mga gamit. Buti na paalala mo rin, Riema, thanks, tugon ni Knight sa kanya.
Minisyan lang niya to ulit sabay sinulyapan niya ang pinsan nito na hindi nga siya nagkamali, napangiwi na sa dami na ng laman ng cart nila. Magdusa to, balato na samana na makukuha nito dahil sa kanila ni Baby Riemo, tutal naman ay wala siyang planong makihati roon gaya ng in-offer nito sa kanya. Hindi niya gusto na magpagamit dito kaya hindi niya tinanggap ang offer nito. Magpagamit na kasama pa ang inosenteng baby. May dignidad siya, nagkamali ang hambog na Hudyo kung inaakala nitong makukuha siya nito sa pera. Pero hindi ba at hindi mo rin naman itinama ang inakala ng pinsan niya? Pagkondena sa kanya ng kung sinong nagsalita sa dulong bahagi ng utak niya. Hindi niya itinama dahil somehow, gusto rin naman niyang matulungan niya si Arkin sa problema nito. Kung sayon lang ang paraan. Again, okay na rin naman at gaya na lang ngayon, ito nga ang solong magbabayad ng mga inilagay na niya sa cart nila. Kumpleto na yon, hindi pa pala. Kulang pa ng rocking chair, feeding chair, walker saka electric na duyan. Uso na iyon mahanap niya nga para sulit naman ang paggamit nito sa kanila ni Baby Riemo. Okay yan, magagamit pa ng susunod mong baby, Night. I agree with you. Okay ba yan? Parang nakakatakot at mataba si Angelit, ani Arkin sa pinsan. Genuine concern din naman ang nabanaag niya sa mga mata nito ng sulyapan niya. Okay yan, pinakamahal kasi yan ihi.